Walang third party, Kalingap Edu, totoong nagmamahal. Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga Kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka lang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sila Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads, nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Ay! Na sinasabi ko, ha? Yan tunay na hindi pwede yan puro tayo. Inaalam ko po mga kaibigan. Inaalam ko po dahil nalaman ko ng lahat, tinapat na sa akin, abangan nyo yung susunod kong gagawin mga kaibigan. So, sana ay maayos natin to. Pero, isa lang, ang pwede kong itiyak sa inyo, walang third party, walang third party po. Yan ang sabi ko. Kayo kasi masyado kayong, ako nang bahala dyan ayusin natin yan para yung EDSI po ay tuloy. Ano sabi ni Papa Edo? Ayun, malinaw po natin narinig mga Kalingap na wala nga pong third party. Walang babaeng involved kung bakit po natigil ang love team na EDSI. Talagang tunay na ama ng Kalingap itong si Kuya Val at tinutulungan niya anuman ang gusot ng EDSI. Mabuti na lang talaga at gumagawa ng paraan si Kuya Val para po magkaayos ang EDSI. At biruin niyo po yun, talagang pinuntahan niya si Papa Eds doon po sa kanilang bahay para po makausap niya ng heart to heart talk, ano ba talaga ang totoong nangyayari, kung totoo ba na mayroong babaeng involved, kung bakit po biglang umayaw si Viancy. At sabi nga po niya ay nakakatiyak tayo na walang third party. Ulitin ko po, walang third party. Wala pong ibang babae si Kalingap Edu kung bakit po biglang umayaw si Viancy. Kung umayaw man po si Viancy, siguro ay merong mas malalim na dahilan. At ito nga pong si Mariel, na dati pa pong nalilink kay Kalingap Edu, ay beneficiary lamang ni Kalingap Edu. Pero syempre, nagtatanong po yung iba, bakit nga daw po hindi binablog ni Kalingap Edu itong si Mariel, samantalang yung iba niyang mga beneficiary ay sinasama niya sa vlog at minsan pa ay sinasama niya sa travel niya. At bakit nga po itong si Mariel ay hindi niya ipinapakita. Kaya po yung iba ay nagtataka kung bakit hindi ipinapakita ni Kalingap Edu itong si Mariel, kung totoo talaga na ito ay beneficiary niya lamang. Pero ganun pa man ay lawakan po natin ang ating pag-iisip at pag-uunawa. Kumbaga, kung sinabi man po ni Kalingap Edu na ito ay beneficiary niya lamang, ay paniwalaan po natin. Kung talagang hindi rin naman nagsasabi si Kalingap Edu ng totoo, lalabas at lalabas din naman ang katotohanan dahil wala pong lihim na hindi nabubunyag. Kaya sana ay magkaayos yung dalawa, kahit kung mag-usap man lang sana sila. At kung talagang hindi na kaya, hindi na talaga pumayag si Viancy na ibalik yung dating love team, kahit po sana maging magkaibigan na lang sila. Syempre sila po ay nasa loob ng Kalingap, hindi naman maiiwasan na sila ay hindi magkikita at magkakausap. Pero sa ngayon ay ibigay po natin yung peace of mind na gusto ni Viancy at ni Kalingap Edu. Kumbaga ay bigyan po natin sila ng space para po makapag-isip-isip. At kung sakali man na matulungan po ni Kuya Val ang EDSI na magkausap na sila lamang dalawa, at kung ano po ang mapagdidesisyonan, ay igalang po natin. Kung talagang ayaw na po ni Viancy na ibalik ang love team nila ni Kalingap Edu, ito po ay bukal sa puso nating tanggapin, irespeto at igalang natin yung kanyang desisyon. Panahon na lang ang makakapagsabi kung talagang sila ay para sa isa't isa, kahit anong mangyari ay magiging sila pa rin. Lalo pa po ngayon at meron po silang travel sa Korea at ngayon nga po yung April ay kailangan talaga po nilang mag-usap. Kailangan maging professional lalo po pagdating sa trabaho. Talagang hindi po nila maiiwasan ang isa't isa. Kaya po sana ay magkausap sila
para po maayos yung mga dapat maayos. At yun nga po mga kalingap, ay abangan po natin si Viancy sa Boom Radio, sa radio program po ni Kuya Val. At abangan po natin ang sunod na mangyayari, ano ba ang sunod na kabanata tungkol nga po sa EDC, kung talagang sila ay magkakaayos o talagang tuluyan ng magwawakas. At kung ano man po ang tahaking landas ng dalawa, magkahiwalay man sila, ay patuloy po natin silang suportahan. Si Kalinga Pedro sa kanyang pag-charity, palagi po natin suportahan. Si Viancy sa kanyang pag-aaral, sana ay makatapos siya ng pag-aaral at matupad yung kanyang mga pangarap para sa kanyang sarili at syempre para sa kanyang pamilya. Ano, na-confirm ko na. Ha? Maliwanag po, heart to heart talk. Ayoko ng sinungaling ay. Ha? Ayoko ng sinungaling. Oh. Jowa mo ba si Mariel? Ay, hindi. Beneficiary ko lang yun. Ikaw naman, tito. Oh, kita mo naman. Ayaw, gusto ko yung totoo. Ha? Yung tunay talaga. Oh, hindi. Iba ko gumalaw mga kaibigan. Patupik-tumpik na ganyan. Mas bago ko gawin yung action natin, talagang walang sabit. O, paano yan? Ha? Walang pang-apik-apik dyan. Ba, pambira naman kayo. Nag-report ako ha. O, yung mga itsi. Wala, kahapon. Alin Mansari, walang pakain. Ay, ano na tayo? Maluyang itsi mo yan. Ha? Mansari, walang malamang pakain. Ay, palipad na ko. Hindi lang. Pero yung pag kinain. Turuan mo ito paano manligaw. Dakma agad. Di po pwedeng pahinahina. Naunahan ng iba ay. So ngayon, aking next move. Abangan nyo po yung next move natin. EDC forever, walang iwanan. Sabihin nyo, may Mariel na ano. Hindi. Ganda ni Viancy, magpalit kayo, no? Iwan ko na sa Indo. Sino man gawala sa inyo? Viancy nga at EDC forever, tapos mayroong third party. Ako may niwala dyan, may third party yan. Alam mo sa akin, magsinungaling si Papaido. Magsinungaling si Papaido sa akin. Masabing ganyan-ganyan eh. Alam niyo po, pagka ganito, makinig kayo. Pag mahal mo isang babae, hindi mo itatanggi. Di ba? Pag mahal mo isang babae po, hindi mo pwedeng itanggi yan. Ha? Tinanong ko ay, ano, juwa mo ba tayo si Mariel? Hindi, beneficiary ko lang yung tito. Ito mo naman yan. Paano yan? Ha? Oh. Kaya masyado kayong dismusa eh. Huwag yung siraan si Papaido. Yung siraan yan at pati ng lalaki yan. Sus, may karinderya sana oh. Ayun oh. May karinderya oh. Oh. Kasi wala akong pangkain dyan. Pinanggas ko na. Ang bira yan. Ang sarap sana ng pansit dyan oh. Oh. Ayan. O sige po, ako po ay may pupuntahan pa. Wala akong kasama rito. Ako kasama rito. Ako masama na maraming maritisay. Parang muna ang magpaparaikot-ikot po ngayon. Mga kaibigan. So salamat sa inyong pag-tune in. See you in radio. At invite ko si Viancy po sa radio program po natin, mga kaibigan.